Good morning, good afternoon, good evening. Kung anong oras man nyo ito mapanood, welcome po kayo sa aking YouTube channel, Color Mix TV. Nandito naman yung Bisayang vlogger na sa harapan ninyo. For today's video po, magtuturo po ako yung paint mixing tutorial. May bago kaming customer, may bago siyang sample na binigay. Gusto niya, bago i-production, pa-approve muna. Siyempre, trabaho ko yon. Ako muna maggawa ng kulay kung magpa-upload, saka na ibigay ko sa production. Ganon yung proseso namin dito. Sa mga nag-DIY dyan, sa mahilig dyan magtimpla ng mga kulay, panoorin niyo ito hanggang sa dulo. Baka may makuha kayong idea or may mabigay ako na magandang idea para sa inyo kung paano ko ito tinitimpla yung kulay na to at anong chemicals ang gagamitin ko at anong pangulay ang gagamitin ko. Ipikita ko sa inyo yung sample na binigay ng bagong customer namin. Ito po, ang description po nito ay bed spray. Ayan, Formica po ito siya. Hindi naman ito siya totoong kahoy. Kumbaga, yung gagawin ko ay imitation lang dito kasi ito Formica. Mahirap itong Formica sa totoo lang kasi may portion siya nagla-light, may portion siya nagda-dark, may portion siya na manifest din yung kulay niya. Doon mo talaga siya titingnan ng maayos kung paano siya, yung anong kulay ito talaga. Yan. Pero ang description niya ay bedspread color. Ayan. Pero try ko pa rin yung best ko sa makakaya ko na makuha ko itong kulay na to at makuha ko yung customer. Ayan po. Sa mga nag-DIY, panoorin nyo lang hanggang sa dulo. Baka may makuha kayo na idea kung paano yung technique ko or yung idea ko sa pagtitimpla. Ayan. Panoorin nyo lang. Tapos may binigay sila dito na kahoy para dito daw ipatira nila for approval. Ayan. Itong kahoy, ito yung gagamitin nila para sa production nila. Pero yung sample nila Formica, kumbaga revise lang yung gagawin ko. Diskarte ko na kung paano ko siya gawan ng paraan or bigyang buhay yung Formica papuntang pintura. Ayan, diskarte ko na lang. Panoorin nyo lang hanggang sa dulo para malaman ninyo kung paano or mahirap man o hindi. Basta tingnan nyo lang, basta baka may makuha kayong idea sa diskarte at sa pagtitimpla ko. Tara, let's go! Ayan, ito yung mga pangulay na gagamitin ko. May permanent red, tapos may neutralizer na black, tapos may HD2 na lemonilo. Yan tatlo lang muna ang gagamitin ko. Baka makaya sa tatlong pangulay. Tapos yung members natin na pintura ay automotive lacquer matte white. Yan, automotive yung pinagamit nila, lacquer. Ayan, ito po yung pintura, ito yung pangulay, tapos ito yung sample. Ayan, yan lang muna na tatlo ang pangulay na gagamitin ko. Mag-add lang ako kung ano pang kulang sa pagkuha nito na kulay. Ayan. Tapos nagkuhan din ako ng lacquer thinner in case baka ma-sticky masyado yung main base ko kasi ito yung main base na puti. Ayan. Tara, umpisahan na natin sa pagtimpla. Ayan. Set aside muna natin itong mga hindi pa gagamitin, baka matapon ba. Tapos ito yung sample natin. Tapos ito yung main base natin, tapos ito mga pangulay. Sa mga nag-DIY dyan, dahan-dahan lang po tayo sa paglagay ng mga pangulay ha. Baka masubrahan po tayo, masisira talaga yung pintura natin. Baka yung desire natin na gusto nating kulay hindi makuha kasi sa sobra nating paglagay ng mga pangulay. Dahan-dahan lang po tayo, mas maigi dahan-dahan kaysa pabilisan na hindi pala tama yung pagtimpla natin, hindi nakuha natin yung kulay. Unang patak ko, unahin ko muna yung HD2 na lemonade.
patak-patak lang po tayo para hindi masyado mabigla yung pagpatak natin. Yan. Tapos permanent thread na HD23. Yan. Tapos kunting patak din sa black. Yan. Dahan-dahan lang po talaga tayo sa hindi pa kabisado yung tapang ng mga pangulay. Yan. Ang layo pa. Lagyan pa natin ng edge dito na lemon yellow. Yan. Dapat palaging may karton kayo sa mga mixer dyan para in case pa. Medyo malapit na, tirahin pa natin ng lemon yellow. Dahan-dahan lang po tayo, makuha lang niya talaga ng kulay. Mahirap na din kung masobra. Ito kasi basa tapos ito tuyo, pero siguro kasi ako nanigurado kasi ako i-spray ko talaga ito. Sa tingin ko parehas na, pero i-spray ko talaga siya para makita ninyo kung parehas pa o hindi. Yan. Tara, i-spray ko siya para makita ninyo kung parehas ba siya. Yan. Pag ma-approve ito, saka ko na siya lagyan ng formulation. Tara, i-spray ko na. Punta tayo sa spray room. Ayan, nasa spray room na po tayo. Ito yung kahoy na para sa approval. Tapos ito yung sample. Set aside muna natin to. Ayan. Ito na. Dito ko titirahin. Dito ko itira yung na-mix natin. Ayan. Tapos siyempre kukuha lang tayo ng konti sa natimpla natin. Ayan, kasi yung sobra nito for control dito. Ayan, kuha lang ako ng konti. Ayan. Siyempre single component po ito na pintura. Lacquer thinner lang po ang kailangan nito. Hindi na po kailangan yung catalyst or hardener. Ito na po. Yan. Lacquer thinner po ito siya. Sa mga sprayman din dyan, kayo na magtansya kung gaano karami yung thinner. Kasi kung ako yung magkuhan sa inyo, may percentage kasi yung thinner din sa mga lacquer. Pero depende pa rin sa inyo kung saan kayo komportable. Ganun lang talaga, diskarte na lang ba. Ayan. Ayan. Sana makuha ko itong customer na to at makuha ko yung kulay. Ayan. Hindi na ako magmamas kasi naka blower ito, nakakuhan sa tubig. Yung
amoy at saka yung buga ng pag-spray ko, labas lahat. Yan, ito na, umpisa na tayo. Ito yung sample, sit aside muna natin. Yan, ito na po siya. Patuyuin muna natin mga 2 oras. Saka na natin tingnan kung parehas ba talaga siya. Ipaglam ko muna siya para madali lang matuyo. Yan, update ko lang kayo pag natuyo na. Nakapaglam na po siya. 2 oras lang, tuyo na yan. Yan, ito na. Ito yung na-spray ko, hindi pa yan tuyo. Tapos ito yung sample. Yan, patuyuin lang muna natin siya. Tingnan natin pag natuyo kung parehas ba talaga siya. Ayan, update ko lang kayo pag natuyo na siya. Kasi mag-iba pa yan pag natuyo na talaga siya. Ayan. Ayan, oh. Medyo may kahawig-hawig na, pero patuyuin pa rin natin siya. Ayan, update ko lang po kayo pag natuyo na talaga siya. Mga 2 oras lang para tuyong-tuyo talaga siya. Ayan, after 2 hours tuyong-tuyo na po siya. Ayan, beads sprayed, automotive lacquer matte. Ayan, yan po yung sa akin for approval. Tapos siyempre titingnan natin yung original sample na Formica. Yan, ito yung sample. Anong sa tingin ninyo, parehas ba o hindi? Sa totoo talaga, kung hindi ka talaga marunong tumingin ng mga kulay sa Formica, mahirapan ka talaga. Yan, back to back yan siya. Yan, sa tingin nyo, parehas ba o hindi? Ayan, ito na po yung for approval ko. Tapos ito yung original sample nila. Yung sa akin, revision lang po ito, pintura. Tapos ito, kung baga rimming lang ba, dikit lang, hindi ito siya pintura. Yan, yan, sa tingin nyo, nasa 98% pa rin. Hindi tayo magsasabi ng 100%. Baka mabas tayo. Yan, ganun lang. Nasa 98% lang talaga. Yan po ang bead spread. Ito na po yung for approval ko. Tapos ito yung original sample. Sa tingin ko, hindi naman siya talaga masyadong malayo. Nasa 98% talaga siya. Yan, o. Yan na po ang for final ko. Yan, nagpapasalamat ako sa inyo sa walang sawang suporta sa aking YouTube channel Color Mix TV. Yan na po ang beads sprayed color. Yan, automotive lacquer matte. Yan, sa mga nag-DIY, sa mga silent viewers ko, salamat sa inyo talaga sa walang sawang suporta sa aking YouTube channel. At sana padaan lang at nagustuhan mo yung video ko, paki-share na lang, paki-like, paki-subscribe kung nagustuhan mo itong mga video ko. Paki-share para marami tayong matulungan na mga gustong matuto paano magtimpla ng mga pintura. Ayan. Ayan po, sa maraming salamat sa inyo po for approval na yan.
Maraming salamat at hanggang sa muli po. Sa sunod na vlog, ganun pa rin. Dalawa kasi itong Purmayka na binigay nila sa akin. Yung isa, next vlog ko na din ipakita ko sa inyo on the spot para malaman nyo kung paano ko magtimpla ng mga kulay. Yan. Abangan nyo yung sunod na kulay. Purmayka pa rin yung sample, pero abangan nyo, panoorin nyo yung sunod na video. Salamat sa inyo. Hanggang sa muli po. Pasuportahan nyo lang yung channel ko, Color Mix TV. Salamat. God bless.